Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Content creator naniniwalang napigilan na ni Pangulong Marcos ang nakawan sa kaban ng bayan. Naging usap-usapan sa social media ang pahayag ng content creator na si Ronaldo Tovero na nagsabing dahil kay PBBM natigil na ang nakawan sa kaban ng bayan. Ayon sa ilang netizen, ito ay nagpapakita ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang iginit naman ng iba na ang naturang pahayag ay isang opinion na nangangailangan ng malinaw na batayan. Okay. So, maalala ko tuloy, nung nag-attend ang Pangulong Marcos Jr. ng APEC Summit sa South Korea, may press conference doon. Tinanong ng isang reporter na tungkol sa confidence ng mga foreign investors sa Pilipinas. Ang sagot ng Pangulo, ganito, dahil isiniwalat natin ang korupsyon sa bansa, yung flood control na yan, kaya bumabalik na ang tiwala ng mga investors sa bansa. Ganon. So, yung pahayag ng Pangulo na yan, ito na ngayon yung basihan nitong mga content creators nito, tawag natin mga pro-BBM vloggers, na nagsasabi na magpasalamat tayo sa Pangulo dahil siya ang what's this? Siyang nagbulgar, siyang whistleblower. Kaya wag natin siyang sisihin. Pasalamatan natin siya. Purihin, parang ganon. Yan din palagi ang linya ni Auntie Claire Castro na ang Pangulo, ginagawa niyang lahat. Ayaw niya ng korupsyon. Sinasabi niya, yun. Kaya lang, tingnan natin. Taong bayan. Kasi these are all opinions. Yung kay BBM sa South Korea, opinion niya yun. Hindi yun fact. Yun ang tingin niya sa sitwasyon na bumalik na daw ang kumpiyansa ng mga foreign investors sa bansa dahil sa pagsiwalat niya ng corruption. Kaya lang, kabaliktaran sa sinasabi ng mga businessmen. O example, yung si Mr. Sergio Ortiz Luis, presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Anong payag niya? Zero ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para makipag-negotiate for investment. Zero. Noong 2023, meron pa daw mga foreign investors naghahanap ng opportunities magnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, zero. Kanino tayo maniniwala? Sa presidente? Na hindi naman siya negosyante, politiko siya? O dito sa mga negosyante mismo na naapektuhan sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa? Ayun. Natigil na daw ang... sige, tingnan natin People who reacted. 34,000 people ang nag-react, 28,000 ang tumatawa, 4,600 lang ang nag-like, 710 ang galit. So, percentage-wise, mga 85% hindi naniniwala sa opinion na ito. On the contrary, baliktad. Bakit? Kasi nga, sa survey ng WR numero, 31% ang nagsabi ang Pangulo ang accountable, most accountable. Siya ang dahilan ng lahat. Siyempre, Pangulo siya Command responsibility. Anong sabi na wala siyang kinalaman? Either, kung totoo nga wala siyang kinalaman, mahina siya, incompetent siya. Ninanakawan siya sa kanyang harapan. Ganon yun. Kaya, agree ako, ang most accountable sa corruption scandal na ito, ang Pangulo mismo. Anong sabi ni Saldico?
nilabasan siya ng resibo. Pinasingit ng Pangulo, 100 billion pesos singit. Totoo. Mismo si Senator Lacson ang himay-himay o pinag-aralan yung resibong nilabas ni Saldico. Totoo, mga insertion na may kickback 25%, kaya lang hindi daw Pangulo ang nakatanggap. Ibang tao daw. Paano? May mga bagman. Nasaan na yung si Yusek Jojo Cadiz, na bagman daw ng Pangulo. Nasaan na siya ngayon? Wala lang. Nag-resign lang. Natigil ba? Hindi. Tuloy pa rin. Pasalamat tayo sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIG. Sa research nila, mismong anak ng Pangulo, Sandro Marcos, may pinakamalaking pork barrel na tinatawag na ngayon na allocable, 15.4 billion in 3 years. Pumapangalawa ang pinsan ng Pangulo, dating Speaker Martin Romualdez, 14.4 billion. Kaya tinawag silang pork barrel kings. So, natigil na ba? Hindi. Ngayong 2026 budget, nandyan na naman ang mga insertion. Again, findings ng PCIG. Ang Speaker of the House mismo ang nangunguna sa budget insertion sa DPWH budget. Pumapangalawa ang chairman ng House Appropriations Committee, Congresswoman Swansea. Budget ng DPWH. Pagdating sa Senado, pumayag si Vince Dizon na bawasan. Binawasan nga for 54 billion. Pagdating sa BICAM, gusto ng mga kongresista, ibabalik ulit. Bakit? Baka nandun na yung mga singit-singit. So, napigilan na, I don't know. Sana nga mapigilan. Kaya lang, sabi nga ni ex-congressman defensor na, paano matatapos ang problema itong corruption kung ang Pangulo mismo ang mastermind? Ganon din si Attorney Rowan Aguanson. Ano ba yan? Only in the Philippines, ang mastermind nagpa-imbestigar sa corruption na siya ang dahilan. Ay, nako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahintang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo.
So unsa ra di imong ka panginabuhian kol? Kumurag yapon. So manguma lang ka kol. So panginabuhian ang kol, mag-uuma lang siya. O sige kol, salamat. Salamat.